Klaruhin ko lang, no? To begin with, yung ginagawa ko po na inquiry in aid of legislation ay patungkol po sa PDEA-Leaks dahil nga napaka-sensitibong mga dokumento yan. Hindi dapat yung mga classified documents ay mag-leak dahil it will jeopardize national security and even our national interest is at stake kapag yung mga unauthorized disclosure of classified documents ay palagi mangyayari sa atin yan. So, hinanapan natin ang paraan para ma-avoid yung leakage na yan. At klaruhin ko, yung hearing na ginagawa ko, ito po'y investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Well, in the course of our inquiry in aid of legislation, kung meron tayong ma-uncover at ma-establish na kung sino-sino man, wala tayong pakialam kung sino tatamaan na talagang involved sa droga, wala po tayong pakialam dyan. Let the truth prevail. Let the truth prevail. Palapatin natin yung katotohanan. Kaya po, masaklap lang sa aking pakiramda, sa aking sa aking part na I am trying to hold this hearing as objective as possible. Tama. As fair as I can hold it. Ginawa ko talaga. Pinakinggan ko both sides, lahat-lahat. Pero I'm sorry, if I fail to satisfy other people, my hearing, the objective of my hearing is not to make them happy. My objective here is to get the truth. To get to the truth. Whether maligaya sila o hindi, wala po kong pakialam. Ang akin dito, kung ano magkalabasan na katotohanan, hindi po ako nandito para to satisfy the lust for blood o kung sino mang gustong tao dyan na gustong may i-persecute dito. Kung ma-persecute ang tao in the course of our investigation, so be it. Hindi ko yan pipigilan. Kung lalabas sa katotohanan, hindi ko pipigilan yan. Ang akin lang po is, I am sticking to my objective here sa hearing to prove to aking endgame dito is makapromulate tayo ng legislation that could fill the gap kung bakit nagkakaroon ng ganito mga leakage. Yan po ang aking purpose dito. Wala po akong purpose dito na mag-persecute ng tao. Hindi po. Kung lalabas doon sa hearing natin na merong persecute dahil sa katotohanan na lumalantad sa hearing, then so be it. Wala akong problema. Palabasin natin lahat ng katotohanan dyan. Tama, Senator Bato. Hindi po ako nag-objective na i-demonize yung tao, i-persecute yung tao dahil in fairness rin naman, no? Hindi lang sa porque presidente yung subject doon sa na nakasulat sa mga reports na yon, hindi lang porque presidente Marcel Soriano o sino pa yung ibang involved doon. This goes to every people na talaga rin natin somehow yung kanilang karapatan. Yung kanilang karapatan na yung subject pa lang yun sa investigation. Validation, investigation. Mahaba pang proseso niyan. So kung malaman natin na totoo talaga na subject siya, anong problema doon? Yeah. Talagang at this early, I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, ay tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang mayor yung nagsabi sa akin kahapon, si General Lasso at si General Bitong, na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file yung dokumento na yan and they deny the existence of that document sa kanilang file. So, ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang explanation na wala talaga yan doon? But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. In fact, inamin nga nila, ito, una, kay Morales. Yeah. Inamin niya na siya ang gumawa ng papel na yun at siya mismo, kinumpram niya perma kaya yung signature na nandun, nakikita natin. Tapos, sa side ng PDEA,
inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa surveillance and casing operations. Ay, existing. Na ito yung mga organic vehicle ng PDEA at personal na sasakyan ng team leader na si Francia. Si Francia. So, very clear na totoo yun. At ang pinakakuha ko doon na talagang na-convince ako na totoo yung papel na yun. Na at as claim by PDEA na AI generated or gawa ng computer ay nakita natin doon, no? Yung nakatatak doon sa papel na confidential sa taas ng letter C at saka sa taas ng letter A, may markings doon yung pagbutas ba ng puncher para ilagay mo sa passenger yung dokumento. So meaning, I therefore conclude na itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo na, 10 years ago, ito, old file ito, really, yung ginagamitan pa natin ng passenger at binubutasan pa. Kasi yung markings ng butas, hindi mo ma-deny yan. Hindi mo yan pwede sabihin na AI generated. Totoo talaga yan. So I really conclude na existing itong papel na ito, totoo ito, pero tinanggap ko rin ang explanation ng PDEA na wala yan doon sa files nila dahil wala naman talaga, hindi mo nila makita. Yan. Pero nandyan yung papel na yan, alam ko mayroong somebody na may hawak niyan, whether insider ng PDEA or tagalabas ng PDEA, kasi bakit yan nagkalat at nakikita na rin sa social media. Totoo talaga yan, papel na yan. Ay, hindi na niyo ako kailangan kumbinsihin pa. Totoo yan.